Si Kang Sang-ang ay isang lalaking naghahanap ng bahay na matitirhan kasama ang kanyang kasintahan na si Kim Min-sok. Gayunpaman, ang presyo ng bahay ay masyadong mataas para sa kanila, kaya kailangan nilang mag-ipon ng 30 milyong won. May isa pang opsyon, ang pagpapakasal, dahil sa ganitong paraan ay makakakuha sila ng marriage discount. Sa kanilang relasyon, si Kim Min-sok ang humahawak ng pera dahil siya ay responsable at napakahusay sa mga usaping pinansyal. Kinabukasan, matapos makatanggap ng tawag, pinuntahan ni Kang Sang-ang ang kanyang amang si Kang Dong-gi, na hindi naging maganda ang relasyon sa kanya. Mula noong bata pa siya, ang kanyang pamilya ay dumanas ng patuloy na krisis sa pananalapi, ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na magre-retiro na ito sa trabaho dahil magsisimula na itong tumanggap ng pensyon. Sa pagpupulong na iyon, ibinunyag ng ama ang isang sikreto at inilipat ang kapangyarihan na ipinasa sa bawat henerasyon. Ipinaliwanag niya na mula ngayon, ang mana ay sa kanya na. Kung mas maraming pera ang hawak niya, mas lumalakas siya. Ngunit sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, mawawalan siya ng pera. Bukod dito, hindi niya pwedeng gamitin ang pera ng ibang tao at kailangan niyang tulungan ang kapwa. Sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kakayahan, may mga barya na nahuhulog mula sa kanyang katawan. Nagpa siya si Kang Sang-ang na sabihin kay Kim Min-sok ang sikreto, dahil wala siyang itinatago dito. Inakala ni Kim Min-sok na ito ay isang katawa-tawang palusot upang iwasan ang pagpapakasal, ngunit pinatunayan ni Kang Sang-ang na ito ay totoo. Kapag gumagamit siya ng pera, nawawala ito at tumataas ang kanyang lakas. Naisip ni Kim Min-sok na ang kanyang kapangyarihan ay malaking tulong, ngunit nang kwentahin niya, napagtanto niyang hindi ito praktikal dahil pareho silang kailangang mag-ipon para makabili ng bahay. Kaya naman, hiniling niya na huwag nang gamitin muli ang kapangyarihan dahil wala itong silbi sa kanila. Kinabukasan, pagsunod sa payo ni Kim Min-sok, naging mas malamig, hindi matulungin, at masungit si Kang Sang-ang sa kanyang mga katrabaho. Sa desperadong pagtatangka na mapabuti ang kanyang pinansyal na sitwasyon, iminungkahi niyang mamuhunan sa cryptocurrencies, isang bagay na itinuturing ni Kim Min-sok na panloloko o scam. Sa halip, iminungkahi ni Kim Min-sok na ibenta ang lahat ng bagay na hindi nila kailangan. Matapos ibenta ang lahat, lumabas si Kang Sang-yun para mag-deliver, at gamit ang bahagi ng pera, bumili siya ng PlayStation 5. Ilang sandali matapos umalis, ang lalaki ay inatake. Naisip ni Kang Sang-won na tulungan siya, ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan ng paggastos ng pera, kaya nagpa siya siyang huwag makialam. Kinabukasan, nakipagkita si Kang Sang-ang sa kanyang inang si Lee Yun-hee, na nagbigay sa kanya ng 30 milyong won upang makabili siya ng bahay, dahil ayaw nitong maranasan ng anak ang hirap na dinanas nila ng kanyang ama. Pauwi, tinawagan niya si Kim Min-sok para sabihing nakuha na niya ang pera, ngunit sa sandaling iyon, isang malubhang aksidente ang nangyari. Alam ni Kang Sang-ong na kung hindi siya kikilos, maraming tao ang maaaring mamatay. Dala ng pagnanais na tumulong, nagpa siya siyang gastusin ng 30 milyong won upang hawakan ang boss at pigilan ang trahedya. Matapos iligtas ang mga tao, tatawagin na siyang cashman. Pagkatapos nito, ipinakulong siya sa hinalang siya ang nagdulot ng aksidente. Doon, naalala niya ang numerong ibinigay ng kanyang ama para sa mga emergency at tinawagan si Yana, ang presidente ng isang kumpanya ng pautang, na nagbayad ng kanyang piyansa at dinala siya sa isang sikretong lugar. Kasabay nito, nakilala natin si Shawana, isang makapangyarihang babae na nagawang kunin ang kapangyarihan ni Nahin, isang babaeng may kakayahang gumamit ng apoy. Itinago niya ang antidote at nasiyahan sa kanyang nagawa. Sinubak si Cashman upang tingnan kung talagang namana niya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Matapos makapasa sa pagsubok, ipinaliwanag ni Joe Nathan na ang ama ni Kang Dong-gi ay may malaking utang sa kanya, isang utang na kailangan ngayong bayaran ni Cashman. Bilang alternatibo, maaari niyang pakasalan ng anak nito at makakansela ang utang. Binalaan din siya na kung tatanggi siya, hahabulin siya ng mga hindi kilalang tao hanggang sa tapusin siya. Hindi alam ang gagawin, kumuha si Cashman ng pera at tumalon mula sa ikatlong palapag, kumbinsido si Joanna na babalik siya kapag naubusan na siya ng pera. Sa bahay, alam na ni Kim Min-sok na naging sikat ang kanyang nobyo, bagaman hindi ito positibong bagay. Naramdaman niyang gumastos ito ng malaking halaga para iligtas ang mga tao. Hindi maitago ni Cashman ang katotohanan at inamin na iyon ang 30 milyon at isa na ibinigay ng kanyang ina. Galit dahil sinira nito ang pangakong hindi gagamitin ng kapangyarihan, iniwan siya ni Kim Min-sok at lumayo. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang yumanig sa lugar. Sinubukan siyang hulihin ng ilang lalaki. Inalala ang mga salita ni Yana,
nagpasya si Cashman na magtago sa bahay ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, alam ni Joanna na kung ilalagay niya sa panganib ang kasintahan ni Cashman, darating ito ng walang pag-aalinlangan. Inatake niya ang isang event kung saan naroon si Kim Min-sok. Nang malaman ito, tumakbo si Cashman sa bangko upang humiram ng pera dahil naubusan na siya. Paglabas niya ng bangko na may malaking halaga ng pera, tumalon siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang nobya. Nagawa niya itong iligtas, at sa gitna ng kaguluhan, inalok niya itong magpakasal. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may kapangyarihan ni Nehin. Tulad ng isang bayani, hinarap ni Cashman ang kontrabida upang protektahan ang babaeng mahal niya, ginamit ang natitirang pera at matapos ang ilang pagsubok ay nagawang talunin ito. Dahil wala ng pera, hindi na niya mabawi ang kanyang lakas, ngunit pagkatapos ay dumating ang dalawang tao, mga kaibigan ng kanyang ama at miyembro ng Superhuman Association na dumating upang iligtas si Cashman. Matapos makarating sa ligtas na lugar, nagpakilala ang mga kasama ni Cashman. Ang una ay ang abogadong si Bae-in-hoon, na may kapangyarihang tumagos sa mga solidong bagay at gumagana kapag siya ay umiinom ng alak. Ang pangalawa ay si Bang Yunmi, na mayroong telekinesis, isang kakayahan na lumalakas depende sa dami ng calories na kinakain niya. Ipinaliwanag ng dalawa kay Cashman na ang kanyang ama ay miyembro ng Superhuman Association at tulad ng bawat superhero, may mga kontrabida na gustong wasakin sila. Ang pinakamalaki sa mga kaaway na ito ay ang Vanguard, isang organisasyon na kakampi ang lahat, gaya ng hukbo, gobyerno, at iba pang institusyon ng kapangyarihan. Kung hindi sasali si Cashman sa kanila, may posibilidad na hulihin siya at kunin ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon, inirekomenda nilang mamuhay siya ng tila normal na buhay tulad nila, ngunit manatiling alerto sa anumang anomalya. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Cashman kasama si Bang Yunmi at kasabay nito ay nagsasanay kasama ang abogado. Sa paglipas ng panahon, bumuo ang grupo ng plano upang pasukin ang isa sa mga estratehikong punto ng Vanguard at kumuha ng mahahalagang impormasyon. Bago isagawa ito, kailangan nilang maghanda, binigyan nila si Cashman ng espesyal na damit panloob at balaklava upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, sa bahay, may magandang balita si Kim Min-sok. Nanalo siya sa loto na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng bahay sa halagang 60,000 won lamang, isang nakakagulat na mababang presyo. Masaya sa pagkakataon, nagdiwang sila. Kinabukasan, dinala si Cashman sa isang lugar kung saan nakilala niya si Mr. Dunk, isang lalaking may kakayahang makita ang hinaharap, gayunpaman, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nakakalimutan niya ang lahat ng nangyari bago ang pangitain. Matapos suriin si Cashman, nabigo silang makakuha ng anumang mahalagang impormasyon. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang ilang tauhan ng Vanguard upang hulihin siya. Ang apat na ay nagawang tumakas at magtago. Inalok ng abogado si Cashman ng pera para makatakas, ngunit tumanggi siyang iwan ng kanyang mga kaibigan. Desperado, tinawagan niya si President Yana upang humingi ng pera at tiniyak na handa siyang gawin ang lahat para makuha ito. Sa huli, na-corner ang koponan ng Vanguard sa pamumuno ni Joanna. Nang tila wala ng pag-asa, lumitaw si Cashman na may dalang kinakailangang pera upang tumulong, na nagdulot ng matinding labanan, naging kritikal ang sitwasyon sa pagdating ng Human Torch, isang mapaminsalang kaaway. Wala nang sapat na pera si Cashman para magpatuloy sa pakikipaglaban, at gamit ang kakaunting natitira, nagawa niyang itulak ito palabas ng laban. Nahulog ang kaaway sa isang fountain, isang kahinaan ng Human Torch. Gayunpaman, dahil sa mga pagbabago sa lugar, tila hindi nawala ang lakas nito. Hinarap siya muli ni Cashman, ngunit naubusan ng pera, sa isang mahalagang sandali, namulot siya ng mga barya mula sa ilalim ng fountain at nagawang neutralisahin ito. Pagkatapos, lumitaw si Jonathan at inabot sa kanya ang isang tawag. Sa kabilang linya ay ang presidente ng Vanguard, na nag-alok na bilhin ang kanyang kapangyarihan kapalit ng lahat ng perang gusto niya. Kinabukasan, binisita ni Cashman ang kanyang ama upang itanong kung posible bang ibenta ang kanyang kapangyarihan. Binalaan siya nito na huwag magtiwala kahit kanino, at mag-ingat, dahil maaaring subukan siyang saktan. Puno ng pagdududa, nag-isip si Cashman kung kanino lalapit at sa huli ay pumunta kay Bang Yunmi. Nagulat ito sa tanong, at inamin na nagtanong din ng ganoon ang kanyang kaibigan noon, pagkatapos ay dinala siya nito sa taguan ng abogado, kung saan nalaman nilang ang mga kapangyarihan ay talagang mataas ang halaga, ngunit ang pagbebenta nito ay lubhang mapanganib. Ilang sandali pa, nakatanggap ang abogado ng masamang balita. Wala na siyang gaanong oras para mabuhay, dahil nasira ng labis na pag-inom ng alak ang kanyang katawan. Kahit paano, si Cashman, matapos magmuni-muni at mag-imbestiga,
ay nagpas siyang ibenta ang kanyang kapangyarihan dahil nais niya ng payapang buhay. Bilang kapalit, humingi siya ng 4 na bilyong won, isang napakalaking halaga na, sa kanyang gulat, ay tinanggap ng presidente ng Vanguard ng walang pag-aalinlangan. Upang magpaalam sa kanyang mga kakayahan, ginugol ni Cashman ang kanyang huling sandali bilang isang superhuman kasama si Kim Min-sok. Sa panahong iyon ay formal niya itong inalok na magpakasal. Kinabukasan, nagpasya siyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Ipinakita niyang mas mabait siya sa kanyang mga katrabaho at nakilala si Joe Nathan, isang lalaking nagmula pa sa Estados Unidos. Alam ni Cashman na kailangan niyang manatiling malaya para matapos ang pagbibenta ng kanyang kapangyarihan, kaya tumakas siya at nakipag-ugnayan sa presidente ng Vanguard upang hingin ng pera. Pagdating sa napagkasunduang lugar, natuklasan niyang naroon din ang abogado, desididong pigilan siya sa pagbibenta ng kanyang kapangyarihan. Dumating si Bang Yunmi ilang sandali pa upang tulungan si Cashman, at ibinunyag na alam ng abogado ang buong katotohanan at nagsinungaling sa kanya sa buong panahong iyon. Kasabay nito, pinalibutan ng mga tauhan ni Yonha ang lugar, desidido ring pigilan ang transaksyon. Sa kabila ng lahat, pumasok si Cashman sa gusali. Sa loob, inobserbahan niya ang bawat silid at inisip ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Bagaman pinahihirapan siya ng pagdududa, ang pagnanais niya sa pera ay nanatiling mas malakas. Naghanda siya para kunin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang abogado, na determinadong iligtas siya, ay namagitan sa huling sandali at iniligtas ang kanyang kaibigan. Ang lahat ay bahagi pala ng isang planong binuo ilang araw na ang nakalipas. Sa malaking halaga ng pera na nakakalat sa sahig, nagawang pabagsakin ni Cashman ang mga kaaway habang nagsisimulang masira ang laboratorio. Gayunpaman, habang tumatakas ay naubusan sila ng pera at inumin, kaya kinailangan silang iligtas ni Bang Yunmi. Sa daan, habang tinitingnan ng mga nakuhang dokumento, nakakita sila ng sulat para kay Cashman, na isinulat ni Joe Nathan, kapatid ni Joanna, na nagbabadya bilang bagong kontrabida. Kinabukasan, pumunta si Cashman sa istasyon ng pulisya, kasama ang abogado para ipagtanggol siya. Naging maayos ang lahat, dahil ang opisyal na namamahala ay may superpowers din at kilala ang abogado. Samantala, ang ama ng magkapatid na kontrabida, matapos ang insidente, ay nagpas siyang iwan ang laboratorio sa kamay ni Joe Nathan, isang desisyong hindi sinang-ayunan ng kanyang anak na si Joanna. Sa kabilang banda, inimbestigahan ni Cashman at ng kanyang mga kaibigan ng isang eksperimental na gamot na kailangang alisin sa merkado. Kung ito ay maaprobahan, magsisimulang magbenta ang Vanguard ng kapangyarihan sa publiko. Ang distributor ay isang babaeng nagngangalang Hermes, na makikilala sa pagdadala ng pulang bag. Nang harapin siya ni Cashman, natuklasan niyang siya ang siyentipiko sa likod ng gamot, at siya ay may kapangyarihan ng super speed. Ibinunyag ni Hermes na nagtatrabaho siya para kay Jonathan, at kailangan niyang panatilihing buhay si Cashman para dito. Bagaman nagawang tamaan ni Cashman si Hermes, nakatakas ito, ngunit nakuha naman ni Cashman ang bag na naglalaman ng mga gamot. Ang hindi alam ni Cashman, naroon din si Jonathan sa event at nagpas siyang ipakita ang epekto ng gamot, na nagdulot sa mga tao ng hindi mapigil na pagnanais na kumonsumo pa nito. Naintindihan ni Cashman na kung magpapatuloy ito, kamatayan ang kanilang kahihinatnan, kaya kasama si Bang Anmi, sinubukan niyang ilayo ang bag sa lugar. Mas naging komplikado ang sitwasyon nang maalala niyang sa araw ding iyon ay may nakatakda siyang hapunan para makilala ang mga magulang ni Kim Min-sok. Nang tila wala ng pag-asa, dumating ang mga pulis. Alam ni Cashman na hindi siya dapat madawit sa gulo at hindi makahanap ng paraan para tumakas ng hindi nakikita, kaya namagitan ng abogado at inilabas siya sa lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumakbo ng mabilis si Cashman papunta sa hapunan, ngunit huli na ang lahat. Naroon na ang mga pulis at ini-interview si Kim Min-sok, na sumagot, kung ginagawa ng mga pulis ang trabaho nila ng maayos, hindi magkakaroon ng mga taong may superpowers na napipilitang kumilos para protektahan ng iba. Samantala, nagtataka ang mga kaibigan ni Cashman kung sino ang tumawag sa pulis. Sa sandaling iyon, lumitaw si Joanna na nagsasabing gusto niyang makipag-usap. Sa istasyon ng pulisya, binalaan ng opisyal si Cashman na hindi siya dapat kumilos, na sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihan ay dapat siyang mamuhay ng normal tulad niya, kung hindi ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng batas. Pumalag si Cashman nang makita ang lumalalang panganib sa lansangan, at nagpa siya ang opisyal na arestuhin siya. Sa selda, ang unang bumisita sa kanya ay si Joe Nathan. Inamin nito na ang lahat ng ginawa niya ay para mapabuti siya, dahil may mas malaki siyang plano. Para maisakatuparan nito, kailangan niyang maging malaya si Cashman at nagbanta itong sasaktan si Kim Min-sok.
Habang inililipat sa bilangguan, nagdulot ng aksidente ang mga tauhan ni Joe Nathan na nagbigay daan sa pagtakas ni Cashman. Kasabay nito, muntik nang madukot si Kim Min-sok, ngunit iniligtas siya ng mga tauhan ni Yen-ha. Matapos lumabas sa tubig, iniligtas si Cashman ni Shawana at ng kanyang mga kaibigan. Tiniyak nito sa kanya na gagawin niyang mawala ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ang dahilan ng kanyang tulong ay ang matinding galit sa kanyang kapatid, ngunit humingi siya ng kapalit na iligpit nila si Joe Nathan. Bukod dito, binalaan sila na kapag nakarating ang gamot sa merkado, wala nang takas para sa kahit sino. Kaya naman binigyan niya sila ng susing impormasyon upang makuha ang lahat ng paninda na nakatago sa isang vault ng bangko at sa gayon ay sirain ang kanyang kapatid. Alam ng koponan na hindi mapagkakatiwalaan si Joanna, ngunit naiintindihan din nilang totoo ang lahat ng sinasabi nito. Nagpasya silang ituloy ang plano. Si Kim Min-sok, na naroon, ay nagmakaawa kay Cashman na huwag umalis, dahil alam niyang siya ang magiging pain. Ipinakita rin niya ang isang kontrata ng pautang kay Yona. Ipinaliwanag ni Cashman na ang nais pa rin niya ay payapang buhay, ngunit para makamit ito, kailangan muna niyang pigilan ang kasamaan. Bago kumilos, kailangan niya ng pera. Si Kim Min-sok, matapos mangalap ng impormasyon, ay humiling ng pautang kay Yona, dahil ang lugar na dapat pasukin ni Cashman ay pag-aari nito at kaya interesado ito sa kanya. Gamit ang nakuhang pera, ibinigay niya ito sa kanyang nobyo at handa na ang koponan para sa misyon. Inoobserbahan ni Joanna ang lahat mula sa malayo at tumawag, ibinunyag na kung magiging maayos ang plano, magkakaroon ng pagtataksil, at kung magkamali, siya mismo ang huhuli kay Cashman. Pagpasok sa bangko, na-activate ang security protocol. Opisyal nang pumasok si Cashman bilang pain ng plano. Ang lahat ay bahagi ng isang planong isinagawa ng eksakto ayon sa napagkasunduan. Nagawa nilang talunin ang lahat ng armadong lalaki, ngunit hindi nagtagal ay dumating din ang mga tauhan ni Shawana sa lugar. Na-corner, tanging sa isang palapag pababa na lang sila pwedeng pumunta kung saan naroon ang abogado. Naroon din si Joe Nathan. Sa kakaunting pera at walang calories na makain, na-trap ang grupo. Pagkatapos ay na-activate ang isang magnetic mechanism na nagbigay sa kanila ng maliit na pagkakataon. Ang abogado, gamit ang natitirang alak, ay nagawang ipasok si Cashman sa vault kung saan naroon ang lahat ng pera. Ngayon, taglay ang panibagong lakas, bumalik siya sa laban na determinadong iligtas ang kanyang mga kaibigan. Walang makakapigil sa kanya, dahil naiintindihan niya na ang malaking kayamanan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Matapos talunin ang lahat, nakaharap niya si Jonathan. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan at natapos ang komprontasyon sa pagdating ng mga pulis. Naiwan si Cashman na walang kapangyarihan. Sa katahimikan, may itinago si Joanna, na hindi niya binanggit kailanman, mga antidote na handa na. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yunha, na naroon lamang para sa kanyang pera. Sa kanyang panig, tinanong ni Cashman ang kanyang ama kung bakit nawala ang kanyang kapangyarihan. Ipinaalala nito na binalaan siya na huwag gamitin ang pera ng ibang tao at iyon ang dahilan kung bakit nawala ang mga ito. Gayunpaman, nag-iwan ito ng malinaw na mensahe para sa kanya. Ang pera ay hindi kailanman ang kanyang tunay na superpower, kundi ang kanyang kagustuhang gumawa ng mabuti. Kung talagang ninanais niya, mababawi niya ang kanyang mga kakayahan sa sarili niyang paraan. Samantala, galit na galit ang ama ni Jonathan sa kabiguan ng kanyang anak at nagpas siyang ibalik ito sa Los Angeles. Gayunpaman, namagitan si Yonha at ipinaalala na may kontratang pinirmahan noon pa, na hinihiling na alagaan siya hanggang sa mabayaran ang kanyang utang. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Cashman na dinakip ni Joe Nathan si Kim Min-sok at para palayain ito, kailangan niyang sumuko ng kusa. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, lumitaw ang speedster at inihayag na dapat siyang pumasa sa isang pagsubok. Kung may kapangyarihan pa si Cashman, dapat niya itong patunayan, kung hindi ay mamamatay siya kasama si Kim Min-sok. Halata ang disbentaha, ngunit bago ang nakamamatay na suntok, namagitan sina Bang Yeon-mi at ang abogado at iniligtas siya, magkasama silang nagplano ng pagliligtas kay Kim Min-sok. Naniniwala sila na kung walang kapangyarihan ay walang magagawa si Cashman. Ngunit nilinaw niya na hindi ganoon ang kaso. Kung nailigtas niya ang napakaraming tao, hindi iyon dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang kagustuhang tumulong. Determinado, umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan para iligtas ito. Upang makapasok, tumalon siya mula sa pinakamataas na lugar, nagtitiwala na ang kanyang tunay na pagnanais na gumawa ng mabuti ay magbabalik ng kanyang kapangyarihan. Nagsimulang mahulog ang mga barya mula sa kanyang katawan, at naging normal na muli ang lahat para kay Cashman. Hinarap niya ang lahat ng kaaway at nalaman ni Jonathan ang kanyang pagdating.
Nagsimula ang kanyang plano at nang magkaharap sila muli, binaril siya ni Jonathan para tingnan kung naubusan na siya ng pera. Namagitan ng kanyang mga kaibigan ngunit nabaril ang abogado. Tatapusin na sana ni Jonathan si Kim Min-suk nang bumangon si Cashman at hinila ito sa isang elevator na may bomba. Inactivate ito ni Cashman at pareho silang tila namatay. Mabilis na kumalat ang balita. Alam ng abogado na hindi pa tapos ang kwento. Aktibo pa rin ang Vanguard, ngunit may pag-asa pa. Ang pulis na may superpowers ay kayang ibalik ang oras. Lumabas si Kim Min-suk para hanapin ito, bagaman hindi lang siya ang interesado. Nang mahanap niya ito, binalaan siya ng opisyal na ang pakikialam ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ngunit matapos marinig ang isang emosyonal na mensahe, pumayag siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Binaliktad ang oras, bagaman hanggang sa sandali lamang ng pagsabog. Sa sandaling iyon, hindi maintindihan ni Cashman kung saan nanggaling ang perang nagpahintulot sa kanya na mabuhay. Hindi nagtagal ay natuklasan nilang hindi rin namatay si Joe Nathan. Nagkita sila sa bahay nito para bisitahin ang ama, ngunit papatayin na sana ito ng kanyang kapatid na babae. Namagitan ng speedster, iniligtas siya, at sa huli ay napatay ni Joe Nathan ang sarili niyang kapatid na babae. Nang puntahan niya ang ama, natuklasan niyang wala na ito doon. Kinuha siya ni Yona para bayaran ang utang, sugatan at nanghihina, sumailalim si Jonathan sa isang napakalaking discharge ng kapangyarihan mula sa speedster scientist. Matapos subukan ng kapangyarihang iyon, napatay niya ito sa huli. Nang gabing iyon, nagdulot siya ng matinding pinsala sa populasyon para piliting lumabas si Cashman, at nangyari nga ito. Dumating si Cashman at naghanda para sa huling laban. Matindi ang labanan. Parehong nagpakita ng pambihirang lakas. Ang tatlong magkakaibigan ay pinalaya sa laban ni Joe Nathan. Habang kontrolado si Cashman, sinimulan siyang atakihin ng kontrabida ng brutal. Walang pera at malapit ng matalo, isang hindi kilalang babae at ilang tao ang nagsimulang maghagis ng pera para hindi bumagsak si Cashman. Salamat doon at sa tulong ni Bang Yunmi, nagawa niyang tuluyang talunin si Joe Nathan. Kinabukasan, dinala ang ama ng mga kontrabida para tumstigo tungkol sa kanyang kayamanan. Nagpa siya ang mga miyembro ng Superhuman Association na magpahinga muna. Si Bong Yunmi ay gumugol ng oras kasama ang kanyang kaibigan at ang abogado ay nakipagkita muli sa kanyang anak. Para naman kay Cashman, sa wakas ay nagawa niyang bilhin ang kanyang apartment at nakatanggap ng balita na siya ay magiging ama, na nagtatapos sa unang season ng Cashman.